Ay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Nako, hindi talaga tatantanan, ka-coffee itong si Inday Sara Duterte at nakahanap talaga siya dyan sa House of Representatives. Kala nyo ha, kayo lang yung astang reyna, kayo lang yung astang hari. Ayan, hindi rin kayo tatantanan ng House of Representatives. Akala ni Inday, maabsuelto na lang siya. Hindi titigil ang mga mambabatas dyan sa Quadcom, dyan sa Quad Committee at hinahanap na nila ngayon si Mary Grace Piatos. Ayan oh. Kilala nyo ba si Mary Grace Piatos? Sa mga hindi pa po nakakakilala, si Mary Grace Piatos, isa po siya sa pumirma doon sa acknowledgement receipt. Ang duda ng mga mambabatas dito sa acknowledgement receipt na ito, peke yung tao na yan. Hindi nag-exist yung tao na yan at ginamit lang yung pangalan na Mary Grace Piatos para i-liquidate yung confidential funds na winaldas ni Inday Sara Duterte. O biruin mo ha, 11 days, paano mo ba naman kasi uubusin yung 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days? So ang ginawa nila dyan, ito teorya ito ha, pero potentially mukhang ito yung totoong nangyari. O 11 days, kailangan mong ubusin agad yung 125 million pesos eh. So mga peking tao na lang, o sige, purchase of information, kasi mabilis lang i-liquidate ang confidential funds eh. Purchase of information, 125 million. Hindi, hinati-hati pala. Hindi isang bagsak, syempre, kayo naman eh. Isang bagsak ba dyan? Hinati-hati, o ito, si Mary Grace Piatos, 50,000 acknowledgement receipt para po sa purchase of information yan, ha? Ang tanong, totoo ba yung Mary Grace Piatos na yan? Sa tinagal-tagal na natin, ka-coffee, wala tayong tao na namimit pa na Piatos ang apelyido. Kahit hindi Mary Grace ang pangalan, basta Piatos yung apelyido. Ang mga mambabatas dyan sa House of Representatives, mag-o-offer ka-coffee 1 million na reward para sa makapagtuturo kung nasaan na ba itong si Mary Grace Piatos. Alam mo, mabilis lang matukoy ang Mary Grace Piatos eh. Kung tutukan talaga to ng House of Representatives, so punta kayo sa Philippine Statistics Authority, check nyo yung mga birth certificate dyan. May nakarehistro ba dyan na Mary Grace Piatos? Oh, meron ba? Itong acknowledgement receipt na to, na pinapakita dito, may pirma eh. Oh, i-verify ang pirma na yan. Tinakpan lang yan intentionally para sa ano? Para sa report na yan, sa pagdinig sa House of Representatives. May pirma oh. O baka si NBI may record yan, Mary Grace Piatos. Kung purchase of information yan, malamang sa malamang, hindi sa minor de edad binili yan. Sa 18 years old pataas binili yan. Kung totoong tao ito ha, si Mary Grace Piatos, oh, punta sa NBI. I-double check Mary Grace Piatos. Ano yung pirma ni Mary Grace Piatos? Kaparehas ba dito? Sa pirma na ipinasa ng opisina ni Sara Duterte? Sa COA? Kaparehas ba sa NBI? O baka sa PNP may records? O baka naman talaga hindi nag-exist itong pangalan na to? O baka sa 4-piece? Baka beneficiary din ito ng 4-piece? Eh kasi naman, baka naman kasi peke talaga yan. Ano lang ito, ka-copy? Ginamit lang na pangalan, kaya inventong pangalan para i-liquidate yung confidential funds na yan. Eh kasi naman ayaw pang umamin eh. Malalaman at malalaman din yan, ka-copy. Kung peke yan, kasi mismo COA na nagsasabi oh, illegal yung naging paggastos doon sa bulk. Malaking bahagi po ng pera ng confidential funds ni Inday. Illegal yung paggastos. O ito pa, ito nga yung acknowledgement receipt na yan. Isipin mo ha, kung hindi talaga naggandak ng investigasyon itong House of Representatives, hindi natin malalaman itong mga ganitong klaseng style ni Sara eh. Mary Grace Piatos oh. Sige, basahin niya natin ito, ka-coffee, at pag-usapan din natin, meron po kasi 200 daw po na mawawala ng trabaho sa Office of the Vice President at kasalanan daw ni Sara Duterte yan. Pag-usapan din natin yan maya-maya lang. Is Mary Grace Piatos real? Offer 1 million reward for info on OVP fund recipient. Naku po, yari kayo dyan. Puputukan talaga tayo dyan. Puputukan kayo dyan. Kawawa talaga kayo dyan. Bakit kasi yan ang ginamit yung pang pangalan na sana ginamit nyo yung mga pangalan na maraming magkakapareho. Halimbawa, De La Cruz yung apelyido. Yan, Reyes yung apelyido. Yan, hindi kayo ma-verify dyan eh. Mahihirapan yan ma-check eh. Kasi totoo, malapit sa katotohanan yung mga apelyido na yan, di ba? And common yung mga pangalan. Sana gano'n na lang ang ginawa ninyo. Hindi yung Mary Grace tapos ang apelyido nyo, Piatos. Saka nakakita ng Piatos. Ano pa? Yung iba daw, Jack and Jill ang pangalan. House lawmakers remain unconvinced. Hindi po naniniwala itong mga mambabatas dyan sa House of Representatives na ito pong si Mary Grace Piatos nag-e-exist
resolving to offer a 1 million reward for anyone who can provide information about her identity. Tumataginting na 1 milyon ka-coffee, oh. Hanapin nyo na si Mary Grace Piatos. May makukuha kayo 1 milyon. Ang tanong, mahanap nyo ba? Gawa-gawa lang yan. Piatos is listed as one of the individuals who signed an acknowledgement receipt to justify the Office of the Vice President's confidential fund expenses. Sabi po ni Representative Jefferson Konghan ng Zambales, inanunsyo niya po ngayong araw po, Lunes, November 18, that the House Blue Ribbon Committee and Quad Committee will voluntarily offer 1 million to whoever can confirm Piatos's existence. O pwede ba sa NBI yan? Bawal ka-coffee. Pwede ba sa PSA yan? Bawal kasi you're part of the government. Hindi yan pwede kayo yung magko-confirm dyan. Baka may kilala kayo. Itanong nyo mga kapitbahay nyo. Baka chairman leader kayo o purok leader kayo. Baka may mga nakarehistro sa inyo dyan na Mary Grace Piatos. I-confirm nyo lang yung identity ng tao na yan. May makatatanggap kayo 1 milyon mula sa House of Representatives. Ang tanong, nag-i-exist ba talaga yan? So, we in the Blue Ribbon Committee and the Quad Committee have volunteered to provide 1 million pesos to anyone who can give information about Mary Grace Piatos, at least to help them attend the hearing, he said in Filipino at a press conference. Ayun, pa-attend din pala ng hearing, ka-coffee. Alam mo, mahuhuli at mahuhuli yan. Kung meron na pong umamin na 3 opisyal ng Department of Education, dati mga opisyal, ka-coffee, na nakakatanggap sila kay Inday Sara Duterte ng envelope, itong mga pumirma dyan, ka-coffee, sana isa-isahin yan sana i-publicize lahat yan, i-post lahat yan yung mga nakatanggap ng acknowledgement receipt, without compromising, of course, yung safety. Kasi baka may totoo naman talaga dyan, makompromise. Magawa ng paraan ng House of Representatives yan para malaman ng publiko, or wag nila i-publicize, isa-isa nilang ipahanap yung mga yan. Ang problema, kahit address wala, o kahit saang syudad man lang yan, di ba? Paano mo hahanapin yung mga tao na yan? Grabe ang presyo, ka-coffee, ng isang pirma. Isang pirma, 50,000. Isang pirma, 25,000. Isang pirma, 100,000. O grabe ha? Confidential funds lahat yan. Meanwhile, Representative Paulo Ortega ng La Union called on Vice President Sara Duterte to attend the next hearings to address allegations of irregularities in the use of confidential funds. It's about time they attend and explain these anomalies that are happening. Ang problema, ka-coffee, hindi daw a-attend si Inday. Pasensya na kayo ha. Astang Ray na siya. Hindi ako attend dyan. Umatanda ako dyan, di nyo naman ako tinanong. Yan ang sabi ni Inday dyan. Wala na. Pero pag sabi, hindi siya makapag-explain dyan, sasabihin bias yung hearing na yan. Hindi binibigyan ng opportunity yung iba. Ayaw mo nga umattend Diba? Attend ka para ma-explain mo yung sarili mo. Na ipagtanggol mo yung sarili mo. Ang problema, wala Saan ang gagaling itong issue ni Mary Grace Piatos? The House Good Government and Public Accountability Committee has been investigating the alleged misuse of 500 million confidential funds na winaldas po ng Office of the Vice President and 112.5 million na ginastos naman po ng Department of Education noong ito po hawak pa ni Sara Duterte. Biruin mo ha, ganyan ka-coffee karami ang winaldas na salapi na yan ni Sara Duterte. Pero ayaw explain, ayaw magpaliwanag. Tapos manghihingi pa ng 2 bilyon sa House of Representatives. Buti na lang, napag-isip-isip ng mga taga-HOR, hindi nga uma-attend dyan Hindi niya nga ini-explain kung saan niya gagastosin yung perang hinihingi niya Bibigyan natin ng 2 bilyon. Hindi pumayag ang HOR dyan. Tinapyasan yan, ka-coffee. Ilan ang natira? 700 million plus. O ang Senado. Yung una, yung Senado, sabi ng Senado, kailangan natin ibalik yan sa original. Yung 2 billion, ka-coffee. Kasi may mga kakampi rin si Sara Duterte dyan Ibalik natin sa original yung inihingi ni Sara. Pero hindi. Kung ano yung tinapyas, tanggalin niya talaga yan. Diba? Inadapt ng Senado. Wala pang 1 bilyon yung budget ng Office of the Vice President ngayon. And ito ang consequence Marami po yung mawawalan ng trabaho. Ito, mayroon daw po 200 na opisyal, hindi opisyal, mga empleyado, ka-coffee, ng Office of the Vice President na posibleng mawalan ng trabaho at risk na mawalan po ng trabaho. At ang sinisisi dito ng House of Representatives, si Inday. Sino pa ba sisisihin mo dyan? Si Sara Duterte ang dapat sisihin dito. Alam mo kung bakit? Hindi siya dumalo ng hearing
Hindi siya dumalo ng hearing para ipagtanggol yung budget na hinihingi niya. Total, makasarili naman siya eh. Di ba? Sabi niya, kaya niya mag-isa siya eh. Ibig sabihin, kung ikaw ay isa dito sa 200 na mawawala ng trabaho, kung totoo man ito, baka gawa-gawa lang ito ni Inday, may kasalanan yung boss ninyo dyan. Hindi kayo ipinagtanggol. Yun. Hindi pa mamulitika ito. Hindi kayo ipinagtanggol. Yung budget niya na hinihingi niya, hindi niya ipinagtanggol. Hindi siya dumadalo dyan sa hearing na yan. O kung dumalo man siya, paminsan-minsan, bastusin pa yung mga nagtatanong sa kanya. Tama ba yan? Ikaw yung nangihingi ng budget, ikaw pa yung malakas ang loob, di ba? Ikaw yung nangihingi ng ganito kalaking halaga, hindi mo ba ipaliwanag kung saan mo gagamitin? Authority yung dyan eh. Mga mambabatas eh. Trabaho nilang busisiin yung budget na yan. Dapat nag-congressman ka para nagkaroon ka ng ganyang kapangyarihan. Mandato nila yan eh. Mandato ng konstitusyon yan eh, na busisiin yung mga budget na hinihingi ng mga tanggapan ng gobyerno. Ang dapat sisihin daw, sabi sa balitang ito, sabi ng isang leader po dyan sa House of Representatives, si Sara Duterte ang dapat sisihin dyan kung posibleng mawalan itong 200 na manggagawa ng Office of the Vice President. Kasi sarili lang ni Inday ang iniisip niya. Vice President Sara Duterte has herself to blame over the fate of her 200 employees whose jobs are now at risk because she refused to defend her office's 2 billion proposed budget for 2025. House Good Government and Public Accountability Panel Vice Chairperson Jay Konghan said Monday. Ako agree ha. May punto itong sinasabi ng HOR. Kasi kung ginawa mo man lang ipagtanggol yung budget yan, yung hinihingi mong 2 bilyon, saan mo gagastusin? Sana hindi tinapya sa'yo yan. Alam mo, ang mga mambabatas dyan sa HOR, hindi even sa Senate, naghihintay lang yan ng paliwanag eh. Kung makukumbins mo sila kung para saan mo gagamitin yung pera na yan and necessity talaga yung budget na hinihingi mo, bakit naman din nila ibibigay yan? Ang problema, wala eh. Wala kang napala. Paliwanag, wala kang makuha kay Inday Sara Duterte. Konghan was referring to Duterte's earlier statement that around 200 personnel could lose jobs if the Senate will adopt the decision of the House of Representatives to allocate 733 million budget to OVP for 2025. Ayun na nga, 733 million. Ang nire-request siya kasi 2 bilyon. Sa madaling sabi, 1.2 billion pesos ka-coffee yung budget na natapyas sa Office of the Vice President. Sabi ni Konghan, responsibility niya yon, yung 200 na yon. Dahil kung humarap siya sa Congress at ipinagtanggol niya yung budget niya at ginastify niya yung budget niya, hindi mawawalan ng trabaho yung mga tao ngayon. So it's her responsibility. Bakit niya ipapasa sa Kongreso? Konghan said in a press conference. Yan ang mahirap. Naghahanap sila ng masisisi at isinisisi sa House of Representatives. Nako, kung isa ka sa 200 na mawawala ng trabaho, singilin ninyo yung boss nyo. Si Inday, hindi kayo na ipagtanggol. Kasi sabi niya, kaya niya naman mag-isa siya eh. Ibig sabihin, hindi kayo kailangan. Kaya niya mag-isa lang daw siya eh. Selfish. May pagkamakasariling mindset tong si Inday. Tapos ngayon, naghahanap ng masisisi. Kasalanan ng House of Representatives yan. Kasalanan ng mga mambabatas yan. Ang dali lang ng gagawin niya, umattend lang siya ng hearing. Kahit papaano ako, naniniwala ako ka-coffee. Nirerespeto pa rin siya ng ilang mga mababatas dyan bilang vice-presidente. May mga ilan-ilan lang dyan, yung grupo ng Makabayan Black, nakikwestiyonin siya, sisilipin siya. Pero kung respectful lang itong si Inday Sara Duterte, kung medyo courteous lang siya, kahit hindi courteous kahit maliit na pagiging magalang lang, pagiging courteous lang dahil nanghihingi siya ng budget, I doubt hindi lang 733 million pesos ang maibibigay sa kanya. Baka mahigit 1 billion pa ang naibigay na budget sa kanyang opisina. Di wala sanang natanggalan ng trabaho. Kung mas kaunti-konti, nagbaon ng kaunting respeto si Inday Sara Duterte dyan sa mga pagdinig na yan ng Kongreso. Walang problema eh. Ang problema nagmamataas eh. Ang problema, selfish eh. Kaya niya raw mag-isa eh. Hindi niya kailangan yung mga tao niya. Sige, panindigan mo yan. Responsable ka sa 200 na mawawala ng trabaho. Huwag ka na maghanap ng masisisi dyan. Malinaw naman yan. Talaga naman, oo. Ano ba itong mga Duterte? O siya, anong komento nyo dyan ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan
ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo at hindi pa po kayo naka-like at baka hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, like and follow. Nasa YouTube po ba kayo, pasuyo na lang, baka di pa po kayo nakasubscribe. Ayan, ka-coffee, sa baba, click nyo lang po yung subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po updated na rin sa ating mga bagong upload. O siya, magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ayan, ipagpatuloy na natin ang ating pagkakape. Kuha na kayo ng inyong kape at agkape tayo. Magandang gabi po sa inyo at magandang umaga naman sa mga nasa ibang panig po ng mundo. Paalam po sa inyo ka-coffee. Bye-bye.